Si Lito Lapid, sabi niya, wala daw siya kinalaman dito sa Purak, Pampanga. Bata mo nga ito si Jing Capil eh. Si Jing Capil, wala daw siya kinalaman dito. Inosente daw siya. Patanong kita, Mr. Jing Capil, paano ka nagiging inosente na ikaw ang mayor ng bayan kung saan matatagpuan ang 10 hektarya ng mga building na yan kung saan makikita mo mga illegal na pogo, kung tawagin nyo illegal. Bakit nag-operate pa yung pogo sa panahon na nilusob yan nung June? At nag-operate pa nung nahuli. Kung magaling ka na mayor at kung wala kang kasalanan, bakit hindi mo pinatigil? Bakit hindi mo pinadlock? Hindi daw nagsasabi ng totoo at nagsisinungaling ang alkalde ng Porac, Pampanga na si Mayor Jing Capil at maging si Senator Lito Lapid nang sabihin ng mga itong wala silang kinalaman at hindi sila sangkot sa mga iligal na operasyon ng Pogo sa kabila ng pamamayagpag nito sa Porac, Pampanga. Ayon pa kay Senator Win Gatchalian, nakapagtataka raw na walang naging aksyon ang mayor ng Porac sa kabila ng nauna ng pag-inspeksyon dito ng pulisya nito lamang nakaraang taon, kung saan nai-report sa alkalde na mayroong nakitang mga criminal activities sa loob ng pasilidad ng mga Pogo Hub. Matatandaang sumipot naman si Senator Lito Lapid sa Senate hearing sa pagpapatuloy ng investigasyon patungkol dito upang itanggi ang mga aligasyon na kabilang siya sa mga protektor at nagmamay-ari ng mga lupang ginamit upang tayuan ng mga building ng mga iligal na Pogo sa Porac, Pampanga. Kasinungalingan, kultura ng kasinungalingan at kultura ng pagnanakaw at kultura ng pang-abuso ang nangyayari. Kultura natin, okay lang magnakaw kasi lahat naman nagnanakaw. Okay lang magnakaw, huwag ka matakot kasi ang judge na babayaran naman. Okay lang magnakaw kasi mga pulis mababayaran mo naman. Okay lang pumatay ng tao kasi mababayaran mo naman ng piskal. Mababayaran mo naman ng pulis at hindi maimbestiga. Ganun po ang sistema sa ating Pilipinas. Kahit ito si Jing Capil, nuknukan na kasinungaling itong mayor ng Purak, Pampanga. Sasabihin pa na wala daw siya alam. Anak ng waiting. Pero mo sasabihin mo, hindi naman namin po, Your Honor, binigyan ng lisensya ng 2024. Wala nga lisensya. Bakit nang pumasok ang PAOK? May mga operation. Kung walang lisensya, dapat hindi nag-operate. Ang mali sa iyo, Jing Capil, very obvious na ikaw ay binubulsa mo lamang ang bayad ng mga taga-Pogo sa iyo. Kasi may sistema po, mga mayor sa bayan, lalo na sa Manila, klase-klase po ang pagnanakaw sa business permit. Sa Pasay, nalaman ko nung araw, halimbawa, may 10,000 na negosyo na store sa buong Pasay. Ang gagawin para makapagnakaw ka na ikaw, mayor, paggawa ka ng faking resibo. Okay, may mag-apply ng mga business permit. Ang 9,000 ay bigyan mo ng official receipt na hindi fake. Ang 1,000 na mga nag-apply na business permits, may instruction ka na sa tao mo. Bigyan mo sila ng fake na resibo para yung mabibigay na ng bayad, mapunta sa bulsa mo. Ganon din yan ang nangyayari sa Pogo. Bakit naman Mayor Jing Capil? Hindi kaaya-aya, pangit pakinggan, sintonado pakinggan ang iyong rason na binigay sa Senado na sinabi mo na hindi mo alam, wala pala kayong tax assessment, kaya ang ginawa nyo ay halos 4,000 lamang kada taon ang siningil ninyo na amilyar o real property tax sa Pogo, 10 hektarya. Tapos may 46 na building, 10,000 lang ang bayad, at 4,000 lamang ang bayad. Tapos kung maningil ka ng business permit, 10,000 lamang. Sa dami-daming building doon, 10,000 lamang business permits mo. Ay, nuknukan ka ng kasinungalingan. At ito pa ang isang kasinungalingan mo, Mr. Jing Capil. Sinasabi mo na nagsisinungaling si Toto Kausing nung aking binabanggit na ikaw ay may 50 million na nabahay. Ngayon, papatunayan ko sa iyo, Mr. Jing Capil, pag pumasok ka dyan sa Pogo, manggagaling ka sa Angeles, sa side ng Angeles City. Pag pumasok ka dyan, pag pumakanan ka, papunta ka sa Pogo. Pag kumaliwa ka, papunta ka sa bahay ni Jing Capil. Ano yan, Jing Capil? Tapos hindi lang yan, may isa pa siyang bahay. Kaya huwag mo na lukuhin mga kabalin mo dyan. Naggipayaman ka ng gusto dyan. Nagmamakaawa ka pa nung magsasalita ka.
No amount of cries, no amount of tears can forgive what evil have you done to the people of Ganda, people of Purak, and people of the Philippines. Matindi ka talaga, Jing Kapil. Ang amo mo na si Lito Lapid is pareho lang kayo ng kara. Si Lito Lapid ay ito magnanakaw talaga ng lupa ito. Kinasuhan din yan sa Salahar. Sinintensyahan siya ng ombudsman. Sinuspindi siya ng 1 taon. Mabuti na lang at nanalo siya noong 1998 na election. At ang in-apply ng ombudsman, ang doktrina na tinatawag na Aguinaldo Doctrine, na kung ikaw ay isang opisyal, halal ka, at kinasuhan ka ng halimbawa, pandarambong, pero administrative lamang. At kung ikaw ay nasintensya ng ombudsman, at nung tumakbo ka pa ulit, kasunod na eleksyon at nanalo ka, at parang tinitingala nila na yung pagkakahalal sa iyo ay isang pagpapatawad ng mga mamamayan na bumuto sa iyo, which is mali. Binago na yan ang doktrina na yan ni bago umalis si Justice Conchita Carpio Morales. Binago nila yan. So anyway, yan lamang ang aking masasabi. Isa pang kanuknukan kasinungalingan mo, Mr. Jing Kapil, nung sasabihin mo, nakakasuhan mo ako. Sabihin mo, hindi mo kilala si Alice Go. Pinakita ko na sa iyo. Pinakita ko na, nagkaupo kayo, nagkwentuhan pa kayo ni Alice Go sa panahon na mayroong pagganap si Alice Go sa Bamban, Tarlac, pumunta ka. Nakita ko pala yung isang kalbo kagaya ko, ayun po si Mayor Garbo. So, 3 kayo, nag-usap-usap doon. So, kaya hindi mo pwede sabihin na hindi mo kilala si Alice Go. Tapos, mayroong pang litrato doon pinakita, nakaharap mo, kausap mo si Cassandra Leong, na yun ang bibigay na isang boost ng pugo sa Purak. Pero actually, iisa lamang yun sila ni Alice Go. Ngayon, ito naman si Harry Roque, ginamit niya, siya nagtumayo na bilang abogado o abogada. Abogada, babae ba yan? Hindi ko maintindihan kung babae o lalaki. Abogado ng pugo dyan ng Lucky South 99. At sinabi pa ni Pagcor Chairman Altenco na tumawag ka pa sa kanya at ikaw sinamahan mo pa si Cassandra Leong para bayaran ang utang nila kasi lumalabas na nandaraya yung mga pugo sa kanilang buwis na binabayaran. Kaya para ma-renew yung kanilang lisensya o di kaya pinayuhan sila ni Altenco na magsampa ng bagong aplikasyon. Well, in fairness to Mr. Harry Roque, ang papel niya doon para nag-abogado lamang siya. At hindi naman siya maging makulit. Sabi ni Mr. Altenco at saka sabi nung abogada niya, ng abogado ng Pagcor. So, parang normal lang na sa abogado na isang samahan ng isang kliyente para mag-apply ng ano. But nevertheless, that is not an action that should be done. Dapat binigay mo na sa ibang tao. Mr. Harry Roque, pangit na pag-abogado yan. Alam mo na ang Pogo. Ngayon, bakit ko nasabi na alam mo na ang Pogo? Sa sunod, isisiwalat ko kung sino ang mukha ni Harry Roque. Marami siyang niloko. Nakakuha siya ng 300 hectares dyan sa Mariveles, Bataan. At sa kinuha niya kumita na malaki, 200 pesos per square meters at benenta sa mga Chinese ng 9 billion pesos para gagawin sana Pogo. Kaya lang naabutan at naalis na si Duterte. Ang ata sila, masyado silang kumpiyansa na kahit wala na si Duterte, ay pwede pa rin sila makakuha ng application ng permit para sa Pogo. At ilalagay sana nila doon sa Mariveles. Buti na lang at hindi natuloy. So, ang laki-laki ng kita dyan ni Madam Guafeng. So, kung si Alice Go, ang pangalan niya ay Go Guafeng, si Harry Roque naman ang pangalan ay mahilig sa Guafeng. Ayun, ang matindi dyan. So anyway, si Lito Lapid naman, kinasuhan pa na siya doon. Kinasuhan siya sa fertilizer funds. Talagang corrupt talaga ito si Lito Lapid. Kaya nakikisaw-saw pa dyan sa lupa na dapat ibigay sa farmers. Nakikialam pa siya dyan para mapagbigyan niya yung kanyang BFF na si Roberto Bert Cruz. Na dyan pa siya naglalaro ng golf dyan sa 60 hectares na golf course dyan sa loob ng Royal Glen Parachur. 106.4 hectares
ibinalita sa pinatawag nga ni Senator Risa Hontiveros yung mga farmers doon sa Senate at na-confirm yung aking kwento. Na ibig sabihin, hindi po ako nagsisinungaling at hindi ako nagmamarites. So na-confirm ang kwento na yung 106.4 hectares yan ay kinonvert nila noong 2003 sa lupa na komersyo, lupa na pabahay at lupa na pangturismo. Para tumaas ang presyo at para kung ibenta na ngayon o isang lot ni Mr. Perto ay tataas ng presyo. Kung in-acquire nila sa halaga ng 1,000 or 100 o di kaya 500 per square meters, kikita pa rin siya. Halimbawa, kung 100 pesos per square meter ang acquire niya, so sa 1 hectare times 10,000. So magiging 100 million. Adi, kung 1,000 times 10,000, so 10 may 6 na 0, 10 million. 100 million. Okay, anyway, be that as it may, medyo nalito ang utak ko. So anyway, kung 100 pesos, 1 million. Kung 1,000 pesos, 10 million. 10,000 times, kung magtag 10,000 per square meters, that is 100 million. So kung ibenta mo na, maging 100 million ang isang hektarya. Kung na-acquire mo lang is 100 pesos, ang capital mo, 1 million. So magiging 100 million ang 1 million. Ganon ang kinikita dyan na mabipip ni Lito Lapid. Ngayon, naswerte sila, dumating ang November 15, 2019, ay nagdesisyon ang DAR Committee, Central Office, na ibalik na yung lupa sa 106.4 hectares na hindi nagamit ay ibalik sa farmers. Alakalain mo na, nag-umpisa naman ang Pogo. Gusto kumita sa Pogo, binaliwala yung desisyon, pinatuloy yung pagpatayo sa Pogo. Siyempre, andyan si Sir Lito Lapid, si Leon Guerrero, na siya chairman sa BIDS, sa Games and Amusement, at siya yung in charge sa Pogo. Ngayon, with that person behind you, siyempre, tuloy ang ligaya. Kaya kumita na naman sila dyan sa lupa na yan at ipinatayuan ng Pogo. Kasagsagan ng COVID, nagpapatayo pa rin sila dyan ng Pogo. So, ganoon katindi po yung paano mo naman sasabihin ni B.B. Pineda na hindi niya alam yun? Paano sasabihin ni Lito Lapid na hindi niya alam yun? Napaka-imposible pariya kay lalo na si Jing Capel, hindi mo daw alam. Ay nako, Jing Capel, ibigay mo sa mga farmers yung bahay mo diyan, ng 2 bahay mo na nakuha mo na dahil sa mga curriculum. Ngayon, kung hindi man totoo yan ang aking sinasabi, ang tanong ko, itong aking ebidensya kung bakit totoo ang sinasabi ko. Sinisingil mo lamang 4,000 taon-taon ang Lucky South 99 ng real property ng Amilyar na dapat mahal yan. Ngayon, sinisingil mo lang ng business permit taon-taon 10,000. Anong classic? Ngayon, ang isa naman na sinisingil, ibang lupa, hawak ata ng Whirlwind na corporation na kliyente ni Harita Guafeng ay sinisingil mura-mura din. So, ibig sabihin, itong mga ebidensya na ito, nagpapakita na may kultura ng kasinungalingan ang nangingibabaw dyan. Okay?